imigay niya. Sabi na naman niya. So, iba, ang narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. Opo. At Na pagkatapos pinamimigay ngayon, nila, pagkatapos, merong isang opisyal Oho. ng relihiyon. Ha? Opo. Hindi ko nababanggitin kung anong relihiyon, kung anong pangalan, kino-congratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives, gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, Opo. and the yung katapangan, kabayanihan ng mga nakatira sa KIG na magpahayag ng kanilang na gusto yata nila kung gawing persona non grata, parang ganyan. Nakita mo na kung ano yung kanilang ginagawa. Kaya inuudyukan Gumagawa na talaga sila nila ng pelikula. Kaya si Commodore Tariela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, hindi ba? Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Ayun. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito ay panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Ayun. Pero teka lang, Sen, doon sa punto ng debate, binabanggit mo kayo na ano ba ang importansya at kung halimbawa magkakaroon kayo ng paliwanagan, kasi sabi, may nakikita akong usapan, binigyan na nga niya kayo ng dalawang specific na topic, gusto niyo naman niya, broad, walang topic, baka lalo tayo magkagulo doon, walang paksang pag-uusapan. Kasi West Philippines nga lang eh. Yun, Paano nyo i-drawing? Kako lang. Dinrawing nyo kasi hindi nyo sinama. Kaya nga inunahan ko na eh. Kasi baka sabihin niya, hindi, gusto namin yun. Bakit ganyan ang drawing na ipinadala nyo sa tribunal? At ibig sabihin ngayon, barado na tayo ngayon. Gusto nating baguhin yan. Sasabihin niya, teka muna. Nag-submit na kayo nito eh. Meron na kayo naunang sinumit eh. Oo. Anong tawag doon? Stopel. Stopel palang tawag doon. Hindi, pero sa tingin ko naman baka matuloy pa po yung debate, Sen. Kasi sabi nga namin ni Nelson, sana may mga grupo na pumagitna para pag-usapan kung ano talaga ang topic. Ano ang pag-uusapan? Topic nga is West Philippines kasi dito na ako minamarkahan na parang ako pang nag-traidor samantalang silang pangunahing traidor. Kasi merong iba, sabi nga namin, kahit anong paliwanag nyo, ayaw talagang tanggapin eh. Hindi ko naman ginagawa ito para sa kanila eh. Ayun, tama kayo. Wala sila sa akin eh. Alam mo, mas importante sa akin, yung mga kababayan natin na kayang tumanggap ng katotohanan at katwiran. Marami, yan ang pinakamarami. Yan ang ayaw kung kahit sino ilinlangin sila. Kasi madali silang gumawa ng naratibo, kagaya ng discuss natin kanina. Ayaw kung may malin lang doon. Ayaw kung may mailigaw doon, mahirap yun. Kaya gagawin ko lahat ng aking magagawa para sa ganun, ituwid ko yung ginagawa nila na yan. Yan ang ayaw nilang discussing ko. Yan ang ayaw nilang paglabanan namin. Kaya nilimitahan kayo. Kaya nililimitahan ako. Yun lang limitasyon maliwanag na doon eh. Patutunayan niya raw na mali yung sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi man lang niya binalikan kung paano, bakit ko sinabi yun. Hindi makailangan ng debate yun. Balikan mo lang bakit ko nasabi yun eh. Tama. Diba? Sabi ko nga, wala naman kayo pagkatalunan sa issue na yun. Pagkatapos sinabi niya na, sinabi ko ron ng HIG ay, kung hindi parte ng teritoryo. Hindi ko nga sinabi yun eh. KIG. Kayo nga ang gumawa. Hindi nyo sinabi pero ginawa ninyo, hiniwalay ninyo ang Kalayaan Island Group. Malinaw na malinaw yun ha. Exhibit A yun. Nilagay pa nila ha. West Philippine Sea. Pero may hangganan, wala talaga. So kayo pong mamamayan, kayo pong mga kababayan natin sa Kalayaan Island Group, tinuulit ko po, wala po akong sinabi na gusto ko kayong ihiwalay sa teritoryo natin. Sino naghiwalay? Sila pong naunang iniwalay. 2012 po iniwalay na po kayo eh. Hindi lang pinaisasaga ng atin lang. Gumawa ka ng West Philippine Sea, hindi kasaling KIG, paano natin bibigyan ng budget yun? Ayan.
O baka yung pagpunta ko ron, yung gasolina natin, yung sasakyan natin, Hanggang ano yung na. pagkain natin na gagawin, baka tayo ma-charge ng technical malversation. Hanggang ganan lang kasi natin, ito lang eh. Oo. Pero balita ko, meron naman doon ata silang Hindi, teka muna yun. Opo, Meron opo. yung pang isa. Oho. So, dalawa yung pinag-uusapan natin. Fiscal policy Fiscal Ayan. policy. and operational policy. Ano yung Paano yung operational? enforcement? Oo. Paano yung pagbabantay ng dagat mo? Makakarating ka ba doon? Hindi eh. Hanggang dito lang West Philippine Sea mo eh. Nandun na ako, yung teritoryo nandun. At it may generate 12 nautical miles from Yes the po. baseline. Kaya nga sabi ko nga doon sa interview sa akin eh. Siguro yung drawing na sinabi, yung dalawang reservation doon eh. Hindi tayo pasasakop sa kanilang pagdidesisyon kung merong issue ng territory at saka delimitation. Kasi alam natin, magulo yung lugar natin. Opo. So, naggawa tayo ng kulatilya dyan. Ayun, Kaya nga, hindi tayo pumunta sa ICJ nung ilaban natin yung Scarborough Shoal kasi territory yun eh. Meron tayong reservation doon. Ayun, Hindi rin tayo pumunta sa ITLOS dahil meron nga tayong reservation. Pumunta tayo doon sa tribunal. Oho. Kung tawagin pa nga nila, Permanent Court of Arbitration. Yung arbitration. Mali yun eh. Oho. Hindi Permanent Court of Arbitration yun. Ad hoc lang yun. Pumili tayo ng arbiters. Opo. At yun, nung makapili tayo, sila ngayon ang gagawa ng arbitral award. Pagkatapos na magawa yung ruling na yun, dissolve na yun. Ayun. Now, tingnan mo kung magsalita sila, the Permanent Court of Arbitration. Oo nga, yun din ang... Kailangan maliwanagan lahat ito. Kaya kung pre-willing ang discussion, ba't ayaw ba nila ito para magkaliwanagan? basta usapin, West Philippine Sea. West Philippine Sea. West Philippine Sea, Oo. Oho. Eh, ba't mamarkahan mo yung sasabihin mo eh? Atin ito. Pagdating naman sa tamang pagkakataon, amin ito, kanya, ang daming kukontra sa'yo, hindi mo alam paano mo paninindigan yung ganun sa'yo. Kasi hindi mo maituro. Hindi mo maituro eh. Oho. Pero dito, pansamantala, initially, tinuro nila itong aming West Philippine Sea. Kaya lang nilabas naman yung KIG. Labas naman ang KIG. Oo, edi ngayon, ang mali mo ngayon, magkasalungat ngayon yung mapa mo at saka yung definition ng West Philippine Sea na nasa batas natin. Tama. Oho. Kasi sa batas, nandun yung sa West, ang Philippine Sea include KIG, itong sa Scarborough Shoal, at itong sa... And the maritime feature, sabi niya, ng KIG. KIG. Oo. Pagkatapos gumawa ka ng mapa, wala naman KIG. sila dyan. Salungat. Oho. O paano ipaliliwanag ni Justice Carpio lahat ito? Ayaw nilang pag-usapan ito. Kasi sabi ko nga O kaya bubulagin nila yung tao. Dito lang ako. Nakakita ka ba naman debate? Ikaw nagdidikta kung saan lang gusto mong pag-usapan? ang punto nga dyan, Sen, ayaw magdebate kasi magkakabuking yan dyan eh. Ay bagay, ito, mayroon na kayo isang naibuking eh, no? Ayoko naman ng bookingan. Pero kasi yung ginagawa nila, halatang halata, gumagawa sila ng isang naratibo na akala mo yun ang nangyari. Hindi totoo yun. Gawa-gawa nila, ibebenta nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mamamayan ng Kalayaan. Oho. Kasi parang gusto nila magalit ang mga taga-Kalayaan sa inyo. Nagagalit ka sa akin ngayon eh. Oho. Nagagalit nga. Pero alam ko naman, dahil ang Pilipino, likas na matalino yan, at pag nalaman niya ang kaibayong pananaw at saka yung kaibayong pagpapaliwanag, alam na nila kung sino sisisihin nila. Ayun. Nung nakaraan, narinig ko, ini-interview yung mayor ng Kalayaan, sinusubuan ng tanong, pero matalino din sumagot yung mayor ng Kalayaan eh. Oho, magaling. Hindi rin nila basta-basta mahira doon sa gusto nila. May mga binabanggit para raw siya doon sa UNCLOS na yon. Sabi nila, ang UNCLOS daw po ang batas, hindi ang pangalan ng mapa. Talaga pinipilit nila siya na para bagang yung mapa na gagawin. Walang halaga yan. Hindi mahalaga yung mapa. Importante yung... Ayaw mo naman sundin yung obligasyon mo sa ilalim ng UNCLOS. Pinagagawa ka naman ng coordinates. Ayaw mo namang maglagay. O paano mo rin matutukoy ang hangganan mo? Maski pa paano makwentahin, maling-mali sila eh. Bakit nga ganon, Sen? Retired Supreme Court Justice. Ang kanyang statement, no need to announce coordinate of outer limits. Pero ang UNCLOS, ang sabi, you have to publish. Mas marunong pa siya sa UNCLOS eh. Wala na tayong magagawa doon. Hindi ba niya nabasa kaya yung ano? Nabasa niya siguro pero hindi niya maintindihan. Nakita, hindi maunawaan. Wala akong konklusyon na ginagawa. Paano gagawin mo? Kaya naman niyang magbasa. Palagay ko naman,
yung kanyang Bilang isang abogado hukom, talagang ano yan, palabas na talaga dapat yan, Sen. paano nga ang ganun? Ba't sasabihin niya na hindi na kailangan? Samantalang ang sinasabi ng artikulo, kailangan. Linaw-linaw. Lalong-lalo. Ang kinukot niya kasi, yung principle. Sabi ko nga sa iyo, in an ideal world, na walang disputants, walang claimants, baka sakaling okay na tayo dyan. Isang perpektong daigdig ang Sinasabi ko nga sa iyo, ang dami sa lahat ng panig, ang daming claimant, nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Okay sana, Sen, yung principle, kung wala yung UNCLOS na mismo may utos eh. Hindi ba? Andyan, utos na nga, linaw-linaw eh. Yun pa nga eh. Hindi ba? Paano mo ngayon i-execute yung gusto ng mga batas natin? Sabi ng Administrative Order Order 29, Namria, gumawa ka na ng mga chart at mga mapa na may coordinates. I-submit mo, i-deposit mo sa UN. Kasi yun ang utos. Secretary ng General. UNCLOS, Yun ang utos. Opo. Kaya sinunod niya. Kasi Sinunod alam dapat, nila, alam nila yung ano ng UNCLOS eh. Oh. Ngayon, sa Section 4, Section 3 yun eh. Sa Section 4 sinabi, DFA, makipag-coordinate ka sa NAMRIA, mag-submit ka ng formal map ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea. Oo. O ayaw mong gumawa ng coordinate. Paano ka makakagawa ng mapa? Oo. Meron ka ba nakakitang mapa na dinrawing mo lang, wala ka namang batayan? Ito yung gusto kong sagutin nila. Ayaw nilang ayaw ba nilang i-discuss natin? Kagaya ng ginagawa natin ngayon? Parang ayaw nila Sen nga kasi magkakaalaman eh. So, Ito meron pa ako itatanong sa kanya kung sakasakaling mag-harap kami. Naku, baka ano yan? Di, wag na, baka Baka mamaya. kami tumanggap po ng hamon eh. Di ba? Sabi naman makikipag-debate raw po sa inyo. Sabi ni Ka Norbert Del Rosario, Jen, Nelson, Sen, 32 years daw eh. Pero ang kanya daw kwenta ay 42 years pala. Mas mahabang taon pala, Sen. Since 1980, ano? Hindi, 1994. Kwentahin nyo nga. 94. 94 pala. Kasi 84 yung nabanggit kanina. Hindi, 1994. 1994 Tama hanggang... yun, 20... Nung yung force ng yung ibig sabihin, yung kapangyarihan niya ay umabot na sa atin, 1994. Ayun. Yung opo. 1984, nung i-ratify natin. Okay? Nung pumirma tayo, 1982. Nung nagganap na naging sa atin, it entered into force Opo. ay 1994. Kaya 32 years na, 32 sabi ko years, nga, tama, opo. ayaw ninyong gawin ang obligasyon. Ayaw yung sumunod. Ayaw sundin yung utos. Ang utos ng Article 74 UNCLOS. Bakit? Sabi niya, hindi na kailangan. Sino paniniwalaan natin? Siya o yung UNCLOS? Sinong paniniwalaan ng mga international community? Dapat tayo ay bahagi ng international community. Ang pinag-uusapan natin ay karagatan, apektado ang ating international relations. Kaya, ang umiiral na batas, pasakop tayo doon. May karapatan tayo sa ilalim ng batas na yan. Pero higit sa lahat, meron din tayong obligasyon. Puro rights lang ang kukunin mo, yung obligasyon ayaw mo. Hanggang ngayon, wala nga tayong ginagawa. Ang NAMRIA, 14 na taon, hindi niya may drawing. Ito namang UNCLOS na sinabi 75, 32 years na, hindi pa natin nagagawa. O pagkatapos ang lakas ng loob natin, atin ito. Okay na, kayo na. Asa ng atin? Basta. Sabi niya, basta atin yan. Hanggang 200 nautical miles. Sabi nung Malaysia, oy, psst, nagpas na. Ikaw nga, may titulo ka eh. Kailangan, si Nelson, nag-aalangan siya. Nag-petition siya. Quieting of title. Kasi nakikita niya mukhang mali yung titulo mo eh. Parang gawa-gawa mo lang eh. Di ngayon, nagpa-survey ngayon ng korte. Akala mo 3 kalsada pala yung sinakop mo. Pwede ba yun? Hindi pa. Pati pala yung ilog doon sa likod mo, sinakop mo. Bawal yun. Hindi po pwede yung gano'n. Sa local pa lang, importante na. Importante talaga yun. Sinasabi sa akin kailangan bang i-coordinate? Kailangan kapag meron disputants, may claimants. Para sa ganun, ganap tayong nakahanda. Yung bang paghahanap ng legal at clarity para sa posisyon natin.
Ha? Oo. Pagiging Para traidor ba matukoy yun? talaga natin ang atin, ano? Pagiging traidor ba yan? Hindi, makabayan yun, Yung Sen. bang paghahanda Oo. sa susunod na mga daang taon na maaaring Generasyon. iiwanan natin ang bansa natin ito ng ganito ang ating Magulo lang. konsepto sa pag-aari. O di, kawawa yung mga susunod na lahi sa atin. Hanggang ngayon, sabi siguro, ba't nagkaganyan ang mga nauna sa atin? Di ba nauna Hindi sa atin? inayos. Sino ba yung nauna sa atin? Si Nelson Subarjaga. Yan sa Barjaga. Bakit kaya ka? Wala ba pa lang silang, natin naman, di ba silang lang kakayahan nagmalasakit? para ayusin to bago man lang nila iniwan ang mundong ito. Oo. Eh ngayon po, tinatama natin. May kumukontra naman. Yung pagtatama ba? Oo. Ang paglalagay ng mabuting paninindigan para sa ganun, maraming batayan, maraming pundasyon para yung sa atin ay hindi magiba ng kahit sino. Yan. Pagiging traidor ba yun? Yan ang pagiging tunay na makabayan, Sen. O sa kanila iba eh. Kaya nga pag define pa ng geopolitics, mali pa eh. Oo. Anti-Pilipino nga yun. Talagang gagawa sila ng, isipin mo, i-define mo yung geopolitics sa ibang bagay. Oo. Eh, yun,